Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Mga ganap po pala ito kahapon. Pag-uwi ko nga po galing ng school ay nadatnan ko nga po si mama na naglalaba po siya ng mga kumot namin, bedsheet at saka po mga punda. Halos lahat nga po ay nalabahan na po ni mama. Araw na daw po kasi ng paglalaba ni mama ng mga kumot, bedsheet at saka po ng mga punda namin. At nung natuyo na nga po lahat mga kalabs, ay inuna na nga lang pong inakas ni mama eto pong mga kumot. Diretsong tinupi niya na nga din po ito mga kalabs. Bali yung ibang kumot nga po dito ay itatago na nga lang daw po muna ni mama. Masyado daw po kasi itong makakapal at yung maninipis naman daw muna yung ilalabas niya. Saktong tag-init na rin naman na po sa mga panahon na to mga kalabs. Eto nga pong orange na tinutupi ni mama ay kumot ko po pala ito. Kaya lang si Papa, mga kalabs, ay gusto niya nga daw po lapa yung kumot niya na medyo makapal. Ayaw daw po kasi niya ng manipis. Nasanay na nga lang din daw po kasi si Papa sa mga makakapal na kumot. At sinunod naman nga pong inakas ni Mama ay yung mga bedsheet. Pati na nga din po yung mga punda. Kung nagtataka nga po kayo mga kalabs kung bakit ang dami-dami po naming mga bedsheet, yung iba po kasi dito ay kakabili lang po ito ni mama. Kaya sinabay niya na nga lang din daw po ito sa labahin. Sakto nga lang din po kasi mga kalabs na ang ganda-ganda po ng araw kahapon. Maghapon po kasing mainit mga kalabs. Kaya makakapagpatuyo po talaga kaagad si mama ng mga labahin. Lalo na din dryer pa nga po ito ni mama para daw po mas mabilis matuyo. At nung naipasok na nga din po ni mama yung mga bedsheet ay diretso tinupi niya na rin po ito lahat. Para hindi na nga din daw po magkalat pa mga kalabs. At para diretso ligpit na nga din daw po ni mama sa mga ibang hindi pa daw po namin ginagamit. Eto nga po yung gustong gusto ni mama, yung mag-iipon ng mga kumot tsaka po bedsheet. Hay nako, pati na nga din po mga plato mga kalabs. Nanay na nga po talaga yung mama ko. At kinagabihan nga po din nito mga kalabs ay ilalagay na nga din po namin ni mama yung supot ng foam. At ayan, tinulungan ko na rin po pala si mama dito mga kalabs. Kayang-kaya naman daw po itong mag-isa ni mama pero mas gusto ko pa rin po siyang tulungan. Para po mas mabilis mailagay ito pong supot ng foam. Sayang nga lang daw po dahil hindi daw po nagawa ni mama na mailabas sana itong foam. Para daw po mailagay sa init. Mabigat daw po kasi ito at hindi niya nga daw po kayang buhatin mag-isa. Sayang lang din daw po kasi dahil ang ganda-ganda daw po ng init kahapon. Bali yung mga una na nga lang daw po yung napainitan ni mama. At ayan, malapit na nga din po naming mailagay itong supot ng foam. Zinizipper ko na nga lang po ito mga kalabs. Mabilis lang po pala ang paglalagay ng supot ng foam. Habang nilalagay po kasi namin ito ay tinuro po sa akin ni mama kung paano daw po yung tamang paglagay. Maski nga din po itong banig namin ay nalabhan na nga din po ito ni mama. Kailangan daw po kasing mailatag muna ni mama yung banig dito bago daw po yung foam. Sa sahig lang po kasi kami natutulog mga kalabs at hindi nga po kami gumagamit ng kama. Yung kama po kasi namin dati ay binigay na nga lang po namin yun sa kanila nanay. Dahil mas gusto po kasi namin na sa sahig na lang po maglatag. At para kasya na nga din po kami mga kalabs. Hindi bale kapag po siguro natapos na yung taas namin, ay gagamit na rin po kami siguro ng kama. Tingnan nyo naman po at parang gusto na nga daw pong matulog ni kuya dahil mga bagong laba yung gamit namin.
At kami naman po palang dalawa ni Kuya ang naglagay ng punda. Hay, ang sarap-sarap nga po ng tulog namin kagabi. Malinis na rin po kasi yung mga kumot, unan, bedsheet at saka po yung mga punda namin. At dahil nagtatalo nga po kami ni Papa sa gusto po naming ulam kahapon, eto nga at nasunod po yung gusto ko pong sinigang. Gusto ko rin po kasing humigop ng mainit-init at maasim na sabaw. Ginisa nga lang po muna ni Mama yung karne, mga kalabs. Tapos nung magisa-gisa na nga din po yung karne ay nilagay niya na rin po yung kamatis. At nung malambot na nga po yung karne, ay nilagay na nga din po ni Mama dito yung gabi. Gabi at pechay lang po pala yung ilalagay na gulay ni Mama dito. Okay na lang din po yun mga kalabs. Basta ang importante ay maasim na sabaw po yung hihigupin ko mamaya. At nung malambot na nga din po yung gabi mga kalabs ay tsaka na lang po nilagay ni Mama eto pong pechay. At nung malambot na nga din po yung pechay ay ako na nga lang din po ang naglagay ng sinigang. Maliit na sachet lang po pala yung nilagay ko dito dahil ayaw nga daw po ni Papa yung masyadong maasim. Kaya okay na lang din po yun mga kalabs. Basta ang importante ay may asim pa rin po yung sabaw. At nung nakaluto na nga po si Mama mga kalabs ay naghahanda na nga din po kami para po makakain na. Tignan nyo nga po si Papa at parang na-excite nga po siya sa sinigang na niluto ni Mama. O diba pa, kinain mo rin naman po yung sinigang na ni-request ko. Gaganahan nga pong kumain si Papa dahil meron nga po itong kimchi. Nako nga at sa palagay ko po ay hindi na naman po aabot ng 2 linggo yung kimchi nila. Gusto po kasi sana ni Papa yung ulam namin ay isda tapos pinakuluan lang po siya ng kamatis. Tapos bawang, sibuyas at luya. Kaya lang sabi ko po ay eto na lang ang ulamin namin. At wala na nga din pong nagawa si Papa. O tara mga kalabs, kain na po tayo. Eto rin po kasing pechay ang gustong gusto ko pong kainin kapag po sinigang. Hindi man nga po kumpleto yung mga gulay na sinahog ni Mama dito ay ayos na ayos nga lang po mga kalabs. Dahil sa totoo lang ay pechay lang din naman po yung gusto ko sa sinigang. Hindi na nga po baling hindi po ako makakain ng ibang gulay sa sinigang.